hinihikayat ko kayo na magkaisa tayo, magmahalan, o palawakin natin ang pagkakaunawaan. Maaari magandang araw po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Ilang oras na lamang po mula ngayon ay matatapos na ang 2020. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at gabayan at dulutan nawa tayo ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan habang pinanonood ninyo ito. Kumulang 10 buwan ang nakakaraan na ng ating unang nalaman at naramdaman ang pagdapo ng impeksyon ng COVID-19 sa ating bansa at dito sa lungsod ng Maynila. At humigit kumulang na rin 10 buwan tayong nakikipaglaban sa kinakarap nating pandemya. Nagdulot ito ng pangamba sa 2 milyon mahigit na mamamayan ng lungsod. Panganib sa humigit kumulang 24,000 mamamayan na nagkaroon ng impeksyon at 700 mahigit na nasawi ng mga kababayan natin. Nakikiramay po ako sa bawat pamilya. Di lamang ito ang naidulot ng pandemya. Marami ring nagsarang negosyo, nawalan ng trabaho. Kaya damang-daman nating lahat ang hirap ng bawat isa sa kalagitnaan ng pandemya nito. Magkaganon pa man, salamat pa rin sa Diyos at nakaraos tayo at nananatiling ligtas ang marami sa atin. But life must go on. Come 2021. This is our promise and commitment to you. Your city government will continue to be ahead with our capacity to handle infections against COVID-19 in terms of numbers. Of course, mga kababayan, with your help. And let me take this opportunity to thank our medical frontliners and all frontliners who are with us along the way and is going to be with us in the coming months, especially in the year 2021. Ang lahat ng mga pasilidad na naitatag natin, katulad ng 14 na quarantine facilities and infectious COVID-19 bed capacity in our 6 district hospitals, equipments, and all other types of medicines for our infected citizens ay mananatili at patuloy pa po nating palalawigin at palalakasin bilang paghahanda sa 2021. Ang swab testing naman ay mananatili pong libre tulad ng nasimulan na natin noong Marso pa ng 2020. Maglulusad pa rin po tayo ng mga door-to-door, house-to-house, random swab testing on top of the regular mass swab testing for our workers. At swab testing naman din ay magpapatuloy pa rin libre sa lahat ng mga suspected, probable, or exposed individuals to positive and confirmed patients. Ito ay makakamit at ginagarantiyan ko po sa inyo mananatiling libre. Ganon din po ang
ating effort sa ating antibody laboratory testing for IgG and IgM seroprevalence or serosurveillance approach for continued monitoring ng paglaganap o posibleng paglobo ng COVID-19 sa ating komunidad at sa ating syudad. Maraming salamat po sa DILG, lalong lumakas at lalo pa nating palalakasin ang ating tracing ability through MHD at MHD team headed by Dr. Box Pangan at ang ating mga barangay health workers at iba pang medical frontliners. Umasa po kayo. We will continue to acquire PPEs for our medical frontliners para sa inyong mga kaligtasan at patuloy na proteksyon. Pangangalagaan po namin lagi yan. Mga kababayan, hindi kaila sa inyo, sa maliit nating kaparaanan, ang inyong pamahalang lungsod ay nakapaghanda na ng 200 million pesos para sa inaasahang bakuna. 4 na buwan nang nakakaraan sa tulong ng Konseho ng Maynila with our Majority Floor Leader, Attorney Joel Chua, na siya naman din pinamumunuan ng ating partner na si Vice Mayor Hani Lacuna. At dahil dyan, tayo po ay agad na nakipag-ugnayan sa mga kandidatong kumpanya sa buong mundo noong buwan pa lamang ng Hulyo, tulad ng Pfizer at ang sumunod naman ay ang AstraZeneca at ilang pang mga kumpanya. Nagbunga naman po ito. Itong maraming pagpupulong na naganap ilang buwan na ang nakararaan. Kasalukuyan ang inyong pamahalang lungsod ay nakapaglagda na po ng NDA o Non-Disclosure Agreement sa dalawang nangunguna at kilalang multinational pharmaceutical companies sa mundo, ang Pfizer at AstraZeneca. Maraming salamat kay Secretary Galvez at Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, dahil dito, may mga bagay na tayong dapat gawin. Pamahalaan at ang mamamayan. Bilang paghahanda sa darating na unang 3 buwan ng 2021. Loobin nawa ng Diyos sa darating na araw, linggo, ay tayo ay makapirma na ng Advanced Marketing Commitment Contract to acquire and reserve para sa initial na 400,000 dosage for 200,000 na mamamayan ng lungsod ng Maynila na vaccine. On top of the vaccine allotment ng national government sa City of Manila. Siyempre, uunahin po natin ang ating mga medical frontliners, mga senior citizen, at ang mamamayan pagkayari ng dalawang sektor na ito. Pangalawa, handa na po ang deployment ng vaccination process ng ating lungsod sa tulong ng Manila Health Department sa sandaling dumating ang bakuna. Sapagkat 1 buwan na po ang nakararaan, kami po ay nagpulong upang mahihanda sa sandaling dumating ang nasabing bakuna na ating napapanood sa iba't ibang dako ng mundo na nagaganap na vaccination upang masunod ang mga medical protocols sa pagpapatupad nito. Pangatlo, ngayong araw po na ito, hinihikayat ko po kayo. Opisyal na pong inilulusad ang www.manilacovid19vaccine.com. Ano po ito?
Katulad na nabanggit ko, while it is true that uunahin natin ang mga medical frontliners, mga senior citizen, base sa pulisiya ng World Health Organization, DOH at IATF, so that immediately after natin mabakunahan ang mga nasabing sektor, agad tayong magpapabakuna sa mga taong interesado na magkaroon ng kapanatagan sa pang-araw-araw nilang buhay. Kaya po, mga kababayan, hinikayat ko kayo, magparehistro na po sa www.manilacovid19vaccine.com na nasa inyong mga screen. Magpa-reserve na po kayo ng inyong slot sapagkat ang pagbabakuna po ay voluntary. Sabi nga ng kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Yan po ay ipagkakaloob sa inyo ng libre ng inyong pamahalang lungsod. At sisiguraduhin po natin na ang ating mga gagamitin ay sadyang itinalaga ng mga regulatory agencies ng ating gobyerno upang maging ligtas, safe, at epektibo ang mga bakunang gagamitin natin. Naganda na rin po ng kaukulang pondo ang inyong pamahalaang lungsod sa darating na unang quarter ng taon. Ayon na rin po sa Ordinance Number 8710 kung saan marami pong akong kinansila ng mga road maintenance or some infrastructure projects na kaya naman nating tiisin. Pansamantala po nating itinabi yung mga bagay na yan upang matugunan at maibsan natin ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Kaya meron po tayong gagawin na programa para dito. Yan po ay ang tinatawag na COVID-19 FSP or Food Security Program. Dahil hanggat maaari, bigyan nawa ako ng kakayanan at lakas ng pangangatawan ng Panginoon Diyos. Ayaw ko pong may magugutom ng mga taga-Maynila. Pipilitin po namin sa maliit naming kaparaanan na mayakap ang lahat at humigit kumulang 700,000 pamilya sa ating minamahal na lungsod ng Maynila. Sabi ko nga, tao muna bago kalsada. And to continue to mitigate the socio-economic impact, ay maglulusad din po tayo ng mga programang naitatag na rin noong nakaraang taon ng 2020. At ito ay ating palalakasin kung saan para makapagbigay ng oportunidad, para makapagtrabaho muli ang mga nawalan at makapagtrabaho naman ang dapat na magtrabaho upang maitaguyod nila ang kani-kanilang pamilya dito sa ating lungsod. At pangungunahan naman po yan ni Direktor Fernan Bermejo ng Public Employment Service Office, tulad ng halimbawa ng mga programang Peso on the Road, job application, online job matching, and we will continue our big ticket projects to generate more jobs and economic activity for our city and for our skilled individuals in the city of Manila, tulad halimbawa ng ating housing project na in-city vertical and horizontal housing program. At patuloy tayo gagawa ng mga programang bubuhay o magpapapanatili sa mga negosyo for them to continue to exist. Katulad na ng mga nailusad natin programa, Buy Local, Eat Local, Restaurant Week, and all other economic activities to generate jobs
for 2021 first quarter. At kung sakali naman po na hindi natin napagtagumpayan na makamit ang nasabing bakuna sa loob ng 3 buwan, no, ay ito'y ipagpapatuloy natin upang makatulong na makapagligtas at magbigay ng kapanatagan sa atin sa loob ng susunod na quarter o what we call second quarter. Itutuloy naman po natin ang lahat ng ito. Kaya mga kababayan ko, kapit lang. Tayo ay may plano sa first quarter hanggang second quarter of 2021 tulad ng food security program, creating more economic activities, at maghahanda tayo muli sa blended distant learning sapagkat alam naman natin na kapag Mayo ay naghahanda na ang mga magulang para sa pag-aaral ng kanilang anak. Ngunit in the absence of the vaccine, for the meantime, ayon sa pulisiya ng IETF, walang face-to-face na study sa darating na pasukan. Ito'y nagawa na natin noong 2020 para sa ating mga pampublikong paaralan, para mapanatiling ligtas ang ating mga mag-aaral at ang inyong mga anak. Palalawakin pa po natin ito para mayakap natin ang ibang bagong mag-aaral na galing marahil sa pribadong paaralan. Sila ay ating tatanggapin. At nawa, ito binawa ng Diyos na sana by the time dumating na ang bakuna sa ating bansa at sa ating lungsod. Kaya, mga kababayan ko, napakahirap ng dinanas natin sa loob ng 10 buwan. Pero nakaraos tayo sa awa ng Diyos. Kaya po ako'y nananawagan sa inyo, mga kababayan. Huwag tayong magpapabaya. Patuloy na umiral sa atin ang malasakit sa sarili dahil kapag ginawa natin yon, para na rin natin pinagmalasakitan ang mga mahal natin sa buhay sa kani-kaniyang tahanan. Walang bibitaw, mga kababayan. Disiplina ang susi ng tagumpay ng laban ng mamamayan at tao kontra COVID infection. Kaya po, konting panahon na lang, mga kababayan. Kapit lang. Hinihikayat ko kayo na magkaisa tayo. Magmahal. O palawakin natin ang pagkakaunawaan. Maaaring may kanya-kanyang pananaw, ngunit kapag may respeto sa kapwa at pagkakaisa, sa darating na 2021, pasasaan ba magtatagumpay din tayo at malalagpasan na natin ang pandemyang ito. Kaya po nakikisuyo ako. Patuloy po tayong sumunod sa mga simpleng alituntunin. Please, wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. At bilang ganti sa inyo, sa pakikiisa ninyo, ang inyong pamahalang lungsod, ang inyong lingkod, at ang aking mga kasama ng mga lingkod bayan sa City Government of Manila ay pipilitin pa rin naming maging mainam, masinop, at episyenteng paglingkuran kayo sa darating na 2021. But then again, I
cannot do it alone. I need your help and cooperation. We must act in synchrony, sabay-sabay. Isang journey lamang, isang daan lamang ang ating tunguhin. Ang mapagtagumpayan natin na mailigtas ang bawat isa at bahagi ng ating mga mahal sa buhay. So muli, mga kababayan ko, maaaring half-hearted kung sabihin sa inyong Happy New Year dahil sa mga karanasan natin ng 2020. Ngunit, sabi nga sa kasabiang Ingles, after the rain, there is a rainbow. Kaya, I can honestly say, Happy New Year sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Mag-ingat kayo, mga kababayan. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos din po tayo. Muli, dalangin ko na manatili kayo ligtas. At umaasa ako na tutulungan nyo kami. Maligayang bagong taon sa inyo, mga minamahal kong batang Maynila. Maraming salamat. Manila, God first. Thank you.